Headache? Oh. Low blood. Low blood! And ako, high blood. Low blood, high blood. Good morning guys and welcome sa ating panibagong vlog. Kumusta kayong lahat dyan? Ayan si Formula. Formula, good morning! Ayan kami ni Formula. Ako ay nagluluto ng ating ulam for today ay ang syempre sag. Ang ating uulamin with patatas. Tignan nyo guys, nag-harvest si Buwa. Pidada to sa amin, di ba? Sa mga Ilonggo dyan, pidada. Ito, ano, pinakita ko sa tatay ko, sabi niya pidada, at saka hindi daw ito maanghang. Sinabi din ni Buwa na hindi ito maanghang. Tapos na kami kumain and ako ay magsasampay na naman. Alam nyo ba guys, kita nyo kahit mataas yung araw pero maulan, may mga ulan-ulan ba? Talithing tawag sa amin yun sa Ilonggo. Maambon-ambon, yun sa Tagalog. So kaya sampay-sampay lang ako. Si Formula naglilinis pa sa baba. Pero isasampay ko pa rin ito kasi nga yung mga kapitbahay namin, kahit na may ulan-ulan, sasampay sila. Si Mr. mamaya pa yung darating. This time guys, talagang maulan dito talaga sa amin. Ito na siguro yung talagang ano, sasabi mong yung ano ng monsoon ba. Buhos na buhos talaga siya. Mahirap dito guys, dahil pag umulan, baha talaga kahit saan. Napakahirap sa Nepal. Dahil alam nyo naman, bansang Nepal ay talagang isa sa pinakamahirap na bansa kung sasabihin lang sa mahirap. Alam nyo yan. Tsaka hindi siya develop ba. Hindi talaga develop at hindi mo talaga pwedeng ikumpara sa Pilipinas kasi dahil napakalayo. At tsaka syempre, yung mga tao dito, mga ano nila, yung source of income nila, lahat nakaano lang talaga. Nakadepende sa kanilang pagtatanim. Masasabi ko. At talagang totoo yun. Dahil very independent sila eh. Hindi sila nabubuhay sa mga kagaya niyan, imported na mga, parang naano na ako dito, ulan talaga siya. May sipon pa naman tayo, sandali at mag-ano muna tayo. Yung bang source of income nila dito guys, bukod pa sa tulad niyan sa amin, nagpaparinta kami, isang floor, kahit pa paano mayroong kita, pero hindi mo naman masasabi na didepende mo na lang yung buhay nyo dyan, kasi syempre, yung Kathmandu, kilala sa isa sa pinaka mahal yung cost of living dito. Alam natin no, yung syudad lang ng Kathmandu, pero aside from Kathmandu guys, may mga ibang syudad pa dito, pero kasi syempre popular ang Kathmandu, so kaya lahat gustong tumira sa Kathmandu. Wala ang gustong tumira sa village, which is naman ang buhay sa village ay napakadali at hindi mahal. Dito guys talagang ang mahal-mahal. Kaya kung makikita nyo yan, yung mga bahay dito sa amin, sasabihin nyo, lalaki na mga bahay dyan. Kasi yan na rin yun, isa sa mga nagiging source of income nila guys, yung magpaparinta sila. Bihira ka lang dito makakita na isang pamilya sa isang bahay na makikita. Mataas, di ba, yung mga bahay dito. Hindi mo masasabing isang pamilya lang. Minsan nga yung may-ari pa ng bahay, nagsasakripisyo na lang na tumira sa isang floor na pagkakasyahin na lang kung ilan sila ang nakatira. Alam nyo yun, may dagdag kita sila sa kanilang bahay. Kasi syempre guys, hindi nyo naman masasabi, no? Na pagpapagawa nila ng mga bahay dito na ganito kalaki. Na cash talaga yan sa ano talaga. Hindi guys, kasi dito iba din. May mga loan din ang mga yan, buwan-buwan binabayaran, katulad sa amin. May loan din kami guys na binabayaran, buwan-buwan yan. At saka ang pagbayad niyan is interest. Kasi nga guys, sa mga material na ginamit, ganito yan dito sa Nepal. Tsaka hindi ka basta-basta na makakapagpatayo ng ganitong bahay kasi
check din naman nila yan yung background. Kung capable ka ba, ano ang family history, anong background history nyo, ganito, ganyan. Chine-check yan. Kasi nga syempre, kung may lupa kayo dito, okay lang magpatayo, pero hindi ganun kadali na magpatayo. At yung mga materials, ang mahal guys. Kaya talagang tinatawag dito ng mga ano, ayun na yung aeroplano. Kasi nga malapit kami sa ano guys, sa airport. Sa likod kami ng airport. So ayun, mga ano dito guys, may mga home loan na tinatawag. Pwede kang mamili sa home loan na tinatawag. Mayroong home loan na anong klaseng i-home mo na ano na loan, bungalow lang na bahay, o merong home loan na building katulad nito hanggang 3 story lang naman kasi ang allow dito guys, since nangyari yung earthquake nila noong 2015 pala guys. Talagang inano na nila, like sa municipality nila, na hanggang 3rd floor lang dapat ang bahay. Pero katulad yan minsan pag makikita kami hanggang 4th floor, 5th floor. Hindi ko lang alam guys ano kung aprobado yan ng municipality nila. Basta simula nung nangyari kasi yung ano nila, yung kanilang Alindol 2015, inano na nila sa kanilang municipality na dito sa Kathmandu na magpatayo sila ng kanilang bahay, like sa building, mga ganito katulad sa amin, hanggang 3rd floor lang ang pwedeng aprobahan. So the rest, hindi ko na alam kung approve ba, kasi after nyan guys, nakadepende yan, at saka inano na nila na parang hindi na yan safe pag lumampas na sa 3rd floor, at lalong lalo na hindi na safe sa mga nakatira. Ganun yun guys. So kaya hanggang 3rd floor lang ang aprobado ng municipality dito sa mga bahay-bahay dito sa Kathmandu. So yun na nga guys, balik tayo sa mga home loan na tinatawag dito. Mayroon kang pwedeng pagpipilian. Bungalow or hanggang 3rd floor ang pagpapatayo mo, kasi sa material yan guys ang home loan na tinatawag. At saka depende guys, meron ding house and lot na i-home loan mo, which is monthly, babayaran mo yan ng interest. Kami guys, ang interest na binabayaran namin monthly dito is nasa 16,000. Interest lang yun guys ha, interest lang ang binabayaran, kasi material lang naman ang niloan namin. So kaya ganon. Kasi kung may lupa ka naman dito guys, tsaka ayun, mas mabilis ka na lang makapagpatayo ng bahay, kasi nga yung pera naman is ma-loan mo naman sa bangko, kasi mayroon nga talaga mga bangko dito na ganito sa Nepal. Hindi ko lang alam sa Pilipinas guys kung may mga ganon din. Katulad sa amin, ganyan lang, kasi mabilis na kaming nakapagpatayo, o mabilis namin natapos ito. Kasi noon guys, hindi pa ako nagbablog guys nung kami nagtatanggap ng mga materials. Kasi nandito na kami noon guys. Kaya nga kami umuwi para kami na mag-asikaso ng lahat-lahat. Hindi pa kasi ako nagbablog noong time na yun. So, yung sa amin naman guys, yung home loan namin is material na lang. Kasi nga may, may lupa na kami. Tsaka yung, nabili na sa lupa, may kasama na siyang 1st floor nung sa baba guys. So, bali pinatapos na lang namin. So, kaya ayun. And then, yung monthly naman guys, so ang bayad nito is nasa kalagitnaan ng buwan. Basta yun guys, sa Nepal, yun ang kanilang patakaran dito, meron kang pagpipilian. Kung makikita nyo na yan, sasabihin nyo ang lalaki ng mga bahay dyan. Ganito yan talaga guys sa Nepal. Bakit matataas ang mga bahay nila? Kasi nagiging source of income na rin yun nila guys, na parentahan nila yan. So, depende yan sa isang pamilya, kung gusto nila patirahan talaga, o mayroon din namang kasi syempre joint family sila dito katulad sa amin. So katulad niyan, syempre kung ilang brothers meron siya, kasi ang sister naman guys is magse-separate naman siya magse-separate naman siya, doon siya talaga sa kanyang asawa titira. So yung kung brothers naman, ayan, so tagi-isang floor sila, or depende yan guys sa pamilya, mag-uusap-usap sila. So ayun guys, so kaya parang yan na rin isa sa mga nagiging source of income nila ang mga tao dito. Pero syempre ang number 1 pa rin yung syempre agriculture guys, kasi diyan talaga nakadepende yung kanilang pamumuhay, kasi hindi sila guys nagdidepende talaga sa mga import yan, kasi hindi man uso yan dito. Parang very independent sila guys, na local talaga sila talaga, pati sa mga dairy products. So more sila talaga guys nabubuhay sa kanilang agriculture dito, like sa mga mais, sugarcane, tapos sa tea, tapos sa mga
sa rice, diyan talaga sila guys nabubuhay at diyan sila kumukuha talaga ng ng kanilang pangkabuhayan. Kasi guys, hindi man sila pwede guys asa sa import. Tsaka hindi sila guys sanay sa mga imported na mga produkto. Sa totoo lang guys. Hindi kagaya sa atin na mahilig tayo, lalong-lalo na sa mga dilata na pagkain. Guys, sabihin ko sa inyo kahit pumunta man kami, mag-grocery kami, siguro guys yung mga dilata, bilang lang sa kanila ang bumibili guys. Sa totoo, sabi ko, pag bumibili ako ng dilata, ang mahal-mahal pa, wala namang may bumibili. Hindi sila guys sanay sa kumain ng mga dilata guys. Katulad sa atin, hindi talaga sila sanay kumain sa dilata na pagkain. Dito lang talaga ako guys sa totoo lang dito lang talaga ako naka-experience sa buong buhay ko na hindi ako talaga siguro ilang taon na nakakain na sa dilata na bumibili ako dito. Paminsan siguro once in a blue moon lang guys. Pero syempre nakakamiss din yung mga dilatang pagkain. Pero sa totoo lang guys hindi mo talaga kaya. Syempre makikita nyo guys sa mga sari-sari store nila, wala ka namang makikita, di ba? Mga chips, itlog, gulay. Kung nakikita nyo, dinala ko kayo sa tindahan dito, wala kayong makikita mga dilata. Hindi kagaya sa atin na makikita mo talaga iba't ibang klaseng dilata. Dito guys, wala. Pero may mga supermarket sila guys na makita nyo, mga dilata talaga sila. Yan ay made in Thailand. Mostly talaga Thailand guys. At saka Malaysia, mga ganon. Pero, pili lang. Thailand, Malaysia, may mga din guys, tuna din. Pero yung sasabihin nyo na, may mga sardinas din, pero parang isang klase lang ang sardinas. Yan ay Malaysia din ata. Pero kung sasabihin nyo guys na bumibili talaga sila, hindi sila guys. Sardinas kasi sa amin, pasensya na kayo guys, yung sa dilata, yun, sa Tagalog kasi sardinas, pag sinabi nyo sardinas, parang dilata din ba? O tinapa, kasi sa amin yun guys, sa Ilonggo, ang tinapa, kasi iba din sa inyo, isda talaga yun eh. Tinapa, tama nga pala, sardinas. So, ganun lang guys, dito ang buhay sa Nepal, yung source of income nila is talagang nanggagaling talaga guys sa agriculture. Dito sa bansang Nepal, kung sa syudad ka, mahirap din mamuhay guys. Kasi, mahirap kung wala kayong palayan. Kasi dito talagang spend ka ng spend. Bili ka lang talaga. Unlike sa village guys na pwede ka lang may palayan kayo, hindi kayo mahirapan sa bigas pag-anihan, sa mantika, sa dal. Pero guys, yung sa ulam-ulam, nabubuhay naman sila dito guys, katulad sa amin. Kasi yung pagpitas-pitas dito sa Kathmandu guys, lahat kasi sila, hindi sila nag-i-spend ng time sa mga pananim na katulad ng mga bulaklak sa atin. Hindi yan sila guys ganun. Sa kanila guys, talagang normal na dito na sa tuwing makikita nyo, mabisita nyo mga bakuran nila dito, talagang ang tanim nila gulay talaga. Kasi syempre hindi sila guys yung palabili na palabili. Kung pwede lang sila makatanim, magtatanim talaga sila. Kaya normal dito guys ang magpitas-pitas na pang-uulamin. Kikita nyo naman sa vlog ko, diba? Normal na normal yun sa Nepal guys. Except lang talaga na hindi sila pwedeng magtanim ng mga dal nila, mga mantika nila, o rice nila. Except lang dito sa mga taga dito talaga na lokal na matatawag mo. Kasi lokal na matatawag natin guys, yung talagang dito talaga sila pinanganak sa area na to hanggang tumanda sila. Kaya may mga lupa-lupa sila, kung nakikita nyo yan sa likod namin yan, mga lokal ang may-ari niyan. Means talagang dito talaga sila pinanganak hanggang sa lumaki sila. Kaya hindi sila hirap talaga na masasabi mo. Kasi malawak ang mga lupain nila dito. May mga palayan sila. Unlike sa amin guys, na sa totoo lang, simula nung wala na kaming supply galing sa village, kung saan doon may mga lupain din sila ni Mister na masasabi kong madami talaga silang lupain doon. Simula nang bumalik na si Ama sa Amerika, wala na kaming stocks na dumadating dito na allowance namin bigas, dahil tsaka mantika. Noon guys, nakaka-save talaga kami. Plus pa may mga gulay pa kami na dumadating dito. Pero ngayon kasi wala na. Kasi nga, nakita nyo naman guys, diba, yung pananim nila doon lahat, na-focus na sila sa saging. So, saging na lahat doon. So, malaking din sa amin, malaking, kumbaga is gastos. Simula nung hindi na kami nakakatanggap ng mga bigas, mantika, at saka dal. Kasi noon nakakatanggap kami talaga guys, 4 na sako na bigas. Malaking tulong na yun sa amin. Tapos dal, hindi kami bumili ng dal guys. Tapos mga mantika, dumadating talaga sa amin. Basta lang dumadating sa amin. Pero kasi guys, noon kasi dito si Ama. Tapos mahirap kasi, nahirapan na si Ama mag-manage guys. Dahil syempre na sa Amerika siya. Tapos ayun, walang may titingin doon.
na talagang magsusupply sa amin. So, ang ginawa ni Ama, may sister siya doon na nagrerenta ng mga lupain nila na yung tinanim na nila is puro saging na talaga ang ginawa nila. Unlike sa kanila ni Bay, na Ryan Bay, ni Mandira, na may supply sila na dumarating, bigas, dal, tsaka mantika. Kasi nga si mami nila nandoon. At syempre andun ang mami nila para syempre sa kanilang pangangailangan. So kami guys, as in wala talaga, empty talaga. Lalong-lalo na yung lupa namin doon kung saan giniba yung bahay, 'di ba? So sa ngayon pinapagamit lang muna ni Ama, pero in the future, baka sa pag-uwi ni Ama, may plano na rin na magpatayo doon si Ama ng maliit na bahay para makapag-uwi-uwi din kami doon at maalagaan na yung yung mga lupain nila doon kasi may balak na yung kuya nga ni Mr. na i-share ko na rin yan noon sa inyo sa vlog. So kaya ayun guys, talagang hindi madaling mamuhay dito sa Kathmandu guys, kasi kilala talaga yung Kathmandu din sa isa sa pinakamahal na masasabi mong cost of living dito. Kasi nga parang ito yung pinakasentro na talaga ng lahat, na gusto lahat dito tumira, gusto na lahat dito andito. Kasi andito naman talaga lahat. So halos sa mga taga-village guys, dito sila nag-aaral, dito sila lahat ng mga kailangan nila, hospitals andito. Although naman may mga iba namang mga syudad guys, pero kasi syempre mas kilala yung Kathmandu. So kaya ayun guys, at saka magsasampay na muna ako. Pero talagang, ayun, makulimlim talaga guys. Tingnan nyo. Napahaba na naman yung kwento ko sa inyo guys. Ayan, So guys, nandito na tayo sa taas. Talagang umaambon talaga siya guys. Tingnan yung rosemary. Ito ay benta sa akin ni Sis Ulga, diba? Ayan. So umaambon talaga siya guys. Pero sige lang. Dami namang nagsasampay. Mga kapitbahay ko. Tingnan nyo guys, ang dami na palang bahay dito. Nagulat ako. Ang dami pa ng bahay na dito. Ayan Noon wala pa yung mga bahay dito. Ngayon ang dami na. Dami na. Diba dati doon tayo pumupunta? Ngayon dami na palang nakatira dyan. Tsaka maganda kasi very na sila dito parang active na sila lahat sa kanilang farm. Kasi noon, parang walang may nag-aalaga dito. So, siguro wala silang choice. Kailangan nila talaga maraming tao. Parang maraming mag-aalaga sa kanilang farm. Share kasi mga yan Yan kambing. Dami nilang mga Hindi lang ako napatingin dito. So, ayun guys. Ako ay magsasampay muna. Tingnan nyo. May araw, pero maambon talaga siya. Wow. Ang tayo dito. Saan ang tanim ni Buwa? Seasonal yung tanim ni Buwa kasi alam niyo naman yung natin dito, yung season, yung weather natin. So magsampay-sampay muna sa Sismila guys. Bahala na, may araw naman Pero